Alala mo ba ang ganitong form ni Luffy? How about eto? Or eto? Well, pag-uusapan natin ngayon ang lahat ng forms ni Luffy mula sa kanyang regular form at sa panghuli, malalaman nyo ang pinakamalakas na transformation ni Luffy sa One Piece. Simulan natin sa kanyang base form, which is ang normal form ni Luffy na walang enhancement or haki. Noong 7 years old pa nga si Luffy, kinain niya ang devil fruit na Gomu Gomu no Mi na nagbibigay sa kanya ng kakayahan na magkaroon ng rubber na katawan. Kaya kaya niyang ma-stretch, ma-bounce, ma-twist ang anumang parte ng kanyang katawan. Despite sa maliit na katawan ni Luffy, kaya niyang tapatan ang malalaking kalaban gamit ang kanyang normal form. Tulad na lang nung kinalaban niya si Arlong, which is doble sa size ni Luffy. Ang next form naman ay Water Gun Luffy. Usually nga, sinusuntok at sinisipa lang ni Luffy ang kanyang mga kalaban. Pero may kakaibang form nga si Luffy nung kinalaban niya si Crocodile. Dahil sa Devil Fruit ability ni Crocodile, may kakayahan nga siya na mag-transform into Sand Human. Pero dahil mautak ang ating bida, may kakaibang strategy na ginawa si Luffy. Uminom siya ng napakaraming tubig at naging isang parang water gun laban kay Crocodile. Naging effective nga ito dahil ang main weakness ng Devil Fruit ni Crocodile ay liquid. Ngayon, pag-usapan naman natin ang Drunken Fist form ni Luffy. Sa episode 183, kinalaban nga ni Luffy si Enel na tinuturing na god ng Skypiea. Pero dahil sa Devil Fruit ni Luffy, siya lang ang natatanging weakness ni Enel dahil wala ngang epekto ang lahat ng kanyang lightning attacks sa rubber na katawan ni Luffy. Pero ang problema, si Enel ay merong malakas na observation haki kung saan kaya niya ngang mahulaan ang mga atake ni Luffy. So paano mo nga ba lalabanan ng isang taong kayang hulaan ang iniisip mo? Well, huwag kang mag-isip. Yan nga ang ginawa ni Luffy. Kaya hindi mahulaan ni Enel ang mga next move ni Luffy dahil sa kanyang Drunken Fist form. Moving on sa next form ni Luffy, which is ang Afro Luffy. During sa Long Ring Long Land arc, kinalaban ni Luffy si Foxy the Silver Fox sa final event ng combat. Bago yung laban, nakita nga ni Usopp ang Afro na ito kung saan pinasuot niya ito kay Luffy para sa laban nila ni Foxy. Ayon kay Usopp, pag sinuot ito ni Luffy ay mas lalakas pa raw siya. Maraming nagsabi na totoo raw ang sinabi ni Usopp dahil nanalo nga si Luffy sa laban nila. At kung titingnan nga natin, maraming malalakas na karakter sa One Piece tulad ni Aokiji, Blackbird ang mayroong Afro. Kaya marami ding fans ang nagsabi na lalakas ka raw talaga kapag afro ang iyong buhok. Ngayon, may siyam pa na mas malakas na form si Luffy na pag-uusapan natin. Starting with Gear 2 Luffy. Ang Gear 2 ay isang transformation technique na una nating nakita sa laban ni Luffy kay Bluno. Sa pamamagitan ng pag-pump ni Luffy sa kanyang mga paa, tumataas ang kanyang blood flow at dahil dito, nagkakaroon siya ng extraordinary na bilis at lakas. Sa sobrang bilis nito, nahihirapan ang kanyang mga kalaban na makasunod sa mga atake ni Luffy. Kapag na-activate ang form na ito, ang buong katawan ni Luffy ay nagiging kulay pink at tumataas din ang metabolic rate ni Luffy na nagkukos ng parang usok sa kanyang katawan. However, may downside din ang Gear 2 kasi kapag ginamit ito ni Luffy ng matagal ay nauubos ang kanyang energy. Sinabi din ni Rob Lucci na dahil sa Gear 2, mas napapaikli ni Luffy ang kanyang buhay. Pero after sa time skip, mas na-refine na ni Luffy ang kanyang Gear 2 kasabay ng pag-combine nito ng armament haki. Kaya kayang-kayang wasakin ni Luffy ang isang pacifista at pabagsakin ang giant fishman na ito gamit lang ang isang Gomu Gomu no Jet pistol. Next is Gear 3 Luffy. Nung kinalaban ni Luffy si Rob Lucci sa episode 304, na-realize ni Luffy na hindi sapat ang Gear 2 para manalo sa laban, kaya naimbento niya ang Gear 3. Sa pamamagitan ng pagkagat at pag-blow ng maraming hangin sa kanyang daliri, na-expand ni Luffy ang kanyang mga buto ng sobrang laki na parang isang giant. Ang gantong form ni Luffy ay sobrang lakas nga kasi kaya niyang wasakin ang isang battleship sa isang atake lamang. Although hindi nga ito ganun kabilis katulad ng Gear 2, kaya hindi ito ang pinaka-best option ni Luffy kapag mabibilis ang kanyang mga kalaban. That's why after sa laban nila ni Rob Lucci, ginagamit niya lang ang Gear 3 mostly kapag sobrang laki at mabagal yung kalaban. Isa rin sa mga downside ng Gear 3 ay kapag babalik na si Luffy sa kanyang normal size, lumiliit ang kanyang buong katawan na parang si Baby Giant. Pero after sa time skip, mas na-refine na rin ni Luffy ang Gear 3 at unti-unting nawawala ang downside nito. Pag-usapan naman natin ang isa sa mga kakaibang form ni Luffy, which is ang Nightmare Luffy. During sa Trailer Bark arc, bago labanan ni Luffy si Gecko Moria at Ors, pumasok nga sa katawan ni Luffy ang 100 Shadows at dito nabuo si Nightmare Luffy. Ang kanyang buong katawan ay naging color blue at nawala rin ang kanyang masiglang personality. Napakalakas nga ng form na ito dahil natalo niya ang giant na si Ors. Pero ang napaka-interesting dito, after 10 minutes, ang lahat ng shadows ay umalis sa katawan ni Luffy at bumalik sa kanyang normal form. Kaya ito lang yung first and last time na nakita natin si Luffy sa ganitong form. Moving on sa next
next form which is ang Gear 4 Luffy. Ang Gear 4 ay isang transformation technique na una nating nakita sa laban ni Luffy kay Doflamingo. Na-develop ito ni Luffy after sa time skip at meron itong tatlong version. Ang una ay ang Boundman. Nabuo ito ni Luffy nung kinalaban niya ang maraming giant beast sa Rusukaina. Ang kanyang mga kamay, braso at paa ay coated nga ng armament haki. Kaya kaya ngang wasakin ni Luffy ang isang mountain sa isang atake lamang. At sa pamamagitan din ng pag-combine sa bilis ng Gear 2, kaya ngang sipain ni Luffy ang hangin na nagbibigay sa kanya ng kakayahan na makalipad. Pero dahil din dito, nagkakaroon din siya ng downside. Kasi technically, hindi kaya ni Luffy na huminto sa pagbabounce sa ganitong form. Meaning, nawawalan siya ng control sa kanyang movement. At kapag lalanding na siya sa lupa, ay mapipilitan siyang lumipad ulit. Kahit coated din ang katawan ni Luffy ng armament haki, kung ang kalaban ay gumagamit ng sword at meron itong armament haki na kasing lakas ni Luffy, kaya ngang mawasak o maputol ang defense ni Luffy. Next is Gear 4 Tankman. During sa laban ni Luffy kay Chilot Cracker, nireveal sa atin ni Luffy ang isa pang form ng Gear 4 na tinatawag na Tankman. At first, nahihirapan nga si Luffy sa laban. Kaya may ginawa na naman siyang kakaibang strategy. Kinain niya ang maraming biscuits ni Cracker. Sa sobrang dami nito, naging ganito ang itsura ni Luffy. At nung nag-transform si Luffy into Gear 4, dito nabuo ang Tankman. Isang technique kung saan ginagamit niya ang kanyang malaking tiyan para ma-deflect ang mga atake. Mas naging matibay nga ang defense ni Luffy sa gantong form kasi walang epekto ang mga atake ni Cracker compared sa Boundman kung saan nasugatan niya ang kamay ni Luffy. Unfortunately, dahil sa sobrang taba ni Luffy dito, ang downside nga nito ay mahihirapan siyang gumalaw kaya ito lang din yung time na nakita natin si Luffy sa ganitong form. Moving on sa next Gear 4 which is ang Snake Man. During sa laban ni Luffy kay Chilot Katakuri, pinakita sa atin ni Luffy ang isa ring form ng Gear 4 na tinatawag na Snake Man. Compared sa dalawang Gear 4 ni Luffy na mas malalaki, hindi gaanong nag-e-expand ang katawan ni Luffy sa ganitong form. Ang kanyang mga kamay at paa ay coated din ng armament haki at ito ay nagpapalakas at nagpapabilis kay Luffy. Pero ang nagpapunique sa form na ito ay kapag susuntok si Luffy, nag-e-expand ang kanyang kamay ng sobrang bilis hanggat sa tumama ito sa kalaban. May ability din ito na tinatawag na Python para ibahin ang direksyon ng mga atake. Habang naiiwasan ito ng matagal ng kalaban, mas lumalakas ang atake ni Luffy. Although ang downside nga sa form na ito ay mas mahina ang defense ni Luffy compared sa kanyang Boundman at Tankman form. Bago natin pag-usapan ang mas malakas pa na mga form ni Luffy, balikan natin yung time na kinalaban niya si Magellan. Si Magellan ang main antagonist sa Impel Down Arc. Sa sobrang lakas niya nga, muntikan nang mamatay si Luffy dahil sa deadly poison nito. Kaya, para matalo niya si Magellan, humingi siya ng tulong kay Mr. 3 na may ability na makagawa ng wax. Nilagyan nga ni Mr. 3 ang kamay at paa ni Luffy ng wax armor at dito nabuo ang champion Luffy. Dahil sa protection nito, natatamaan ni Luffy si Magellan nang hindi naapektuhan sa poison nito. Now, pag-usapan na natin ang pinaka-hype na form ni Luffy. Gear 5 Model Nika Sun God. After matalo si Luffy kay Kaido, somehow nag-restart yung heart ni Luffy at dito na-unlock ni Luffy ang kanyang Devil Fruit na tinatawag na Awakening. Yung tunog nga sa heartbeat ni Luffy ay dinadescribe ni Sunisha na Drums of Liberation. Nireveal sa atin dito na ang Devil Fruit ni Luffy ay hindi Gomu Gomu no Mi, kundi ito ay ang Hito Hito no Mi Model Nika. Napakalakas nga ng Devil Fruit na ito to the point na sinubukan itong kunin ng world government for over 800 years at binura nila sa history ang Nika Fruit at pinalitan sa pangalang Gomu Gomu no Mi. Ang Devil Fruit na ito ay nagbibigay kakayahan kay Luffy na mag-transform into Sun God Nika. Si Nika ay isang ancient warrior na nakikipaglaban upang palayain ang mga alipin at nagbibigay din siya ng ngiti sa maraming tao. Ang Awakened Devil Fruit na ito ay nagbibigay kay Luffy ng extraordinary na lakas, bilis at depensa na mas matibay compared sa lahat ng forms na nabanggit natin. Hindi lang din katawan ni Luffy ang nasa-stretch na parang rubber, kundi pati na rin ang environment sa paligid niya. Sinabi din ni Eiichiro Oda na ang kapangyarihan ng Gear 5 ay limited lang sa imagination ni Luffy. Kaya ito ang pinaka-invisible na form ni Luffy sa lahat. Despite sa sobrang lakas nito, nadidrain nga ang buong katawan ni Luffy pagkatapos itong gamitin ng matagal. At last, narito na ang pinakamalakas na form ni Luffy, Pirate King Luffy. Although hindi pa ito pinapakita sa anime or sa manga, pero ang creator ng One Piece na si Eiichiro Oda ay nag-release ng dalawang version ni Luffy sa hinaharap. Ang unang version ay nagpapakita kapag naging Pirate King na si Luffy. Ganito ang itsura ni Luffy kapag siya ay 40 years old na, which is kamukha ni Shanks para sa akin. At ganito naman ang itsura ni Luffy kapag siya ay 60 years old, which is kamukha din ng lolo niya na si Garp. At kung mapapansin nyo nga, wala na rito ang Straw Hat ni Luffy. Dalawa lang yung possible na senaryo dito. Possible na ibinalik na ni Luffy ang Straw Hat kay
kay Shanks o di naman kaya ipinasa ito ni Luffy para sa next generation. Ang pangalong version naman ay kapag hindi nahanap ni Luffy ang One Piece. Medyo nakakalungkot nga yung itsura niya dito kasi parang naging matandang lasinggero si Luffy. Kung gusto mo pa ng ganitong mga content ay mag-follow ka na sa Facebook page natin at mag-subscribe ka na rin sa ating YouTube channel.